Unang-una, matagal ko na akong sinabi yan na yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay walang kapatay-patayan at nakikita natin yan sa kalakaran na halos 5 taon na hindi nila sinusulong, hindi nila tinutuloy ang trial. Sapagkat wala nga silang ebidensya, kaya binibinbin lang nila, panay-postpone sila, ulit-ulit ng postponement. At pinapabayaan lang nila na yung kanyang warrant of arrest ay manatili. Kaya ever since, sinasabi ko na walang patayan sa fact alone na it cannot proceed with trial. Kasi ang mga abogado, pag wala kang ebidensya, talagang gagawin mo, patatagalin mo, tagahanap ka ng ebidensya. Correct. Yan ang nangyayari Amerikano. Number two, medyo malabo lang yung report. Kasi sinasabi na nagkaroon ng plea bargaining. Alam niyo, pag sinabing plea bargaining, ibig sabihin, ang isang akusado ay may aaminin isang krimen kapalit nung iba pang mga krimen. Ang nangyari dito, merong krimen siyang inamin at tinanggal sa kanya yung laundering, human trafficking, at yung forced labor. Ang tanong ko, kasi hindi, kahit yung abogado nagsasalita, wala, malabo ang sinasabi. Sinasabi niya na umamin na mali yung kasal. Bakit? Bakit mali ang kasal? Ano bang kalakaran na ginawa ng KOJC na mali? Kailangan maliwanagan natin doon. At saka yung plea bargaining only validates yung aking teorya na wala silang ebidensya. Kasi bakit papayag ang mga abogado sa Amerika na ipalit mo ang isang krimen na parang lumabag lamang sa kanilang requirement sa kasal doon sa mas mabibigat na kaso? Ang ibig sabihin, talagang walang ebidensya. Kaya i-dismiss na lang, pinagpalit doon sa paggamit. Pero gusto ko pa rin malaman, ano ba? Ano bang krimen yan? Hindi maliwanag eh. Anong krimen na ginawa nitong si Dueñas? Bakit inamin niya? Ano bang masama? Yung sinasabi kasi, requirement ng KOJC na ginawa niya, nalabag daw. Aba, kailangan malaman natin kung anong law niya para ma-inform at malaman ng mga kapatiran sa KOJC para hindi nila gagawin yan doon. Kung doon labag sa batas, kung hindi dito sa atin hindi naman, kailangan malaman natin. Yan ang aking punto. Oh, napakalino, Attorney Sal, no? Ganun pala yun pag mahina ang ebidensya ay dinadaan sa plea bargaining. At at least nabigyan linaw po natin yun, Attorney Sal, dahil ito ay magbibigay daan para sa kalinawan sa ating mga kababayan patungkol sa umuusad na kaso po sa Amerika. Attorney, matanong ko lang po, malaki po bang epekto nito para makakuha pa ng suporta si Pastor sa ating mga Pilipino? Regardless of the outcome, palagi nang may supportin si Pastor kasi alam naman nila na yun politika lang. Alam nila na itong mga nangaakus sa kanya ay ginagamit lamang kanyang kaso upang sumikat sila, upang maging politically relevant, at upang ang mga Duterte. Yun lang yun. The fact alone na willing ang Amerikano at in fact, pumayag sila ng dismissal. Yun din ang kaso ni Pastor eh. Correct. Kung wala ebidensya, Dueñas, di wala rin silang ebidensya kay Pastor. Otherwise, matagal na nilang inusig yan. Sinimula na yung trial. Pero kung 5 taon, panay postponement, di wala nga ebidensya ever since.